Good day everyone. This is Academic, your research companion. How to make an introduction in research. Ano nga ba muna ang introduction? Basically, ang introduction ay dito mo ipinakikilala yung study mo. Like, dinedefine mo yung mga important keywords para mapamiliarize ito sa reader. And also para ipakilala ang mga problemang kinakaharap ng isang community o yung main objective mo kung bakit mo iko-contact ang isang research. Pero ano nga ba ang mga parts ng introduction or ano yung structure kung paano gawin ang isang introduction? First, defining your variables. Pangalawa, stating the research problem. Pangatlo, giving statistical data about the study. Itong statistical data about the study is magbibigay ka ng mga statistical data about sa research problem. Kumbaga, ini-state mo doon yung mga statistics. Kumbaga, for example, sa dami ng basura, ilang percent na yung dami ng basura sa isang community o kung gaano nakalala yung isang pagdami ng basura dun sa lugar nyo. Kumbaga maglalabas ka na ng mga statistical data about that. Then panghuli, yung main objective or research goal. So una, paano nga ba gawin ng isang sa defining variables? Itong isang example ng defining variables. So, ito yung title, no? Ito yung sample title natin. Fake News Epidemic. The study on how exposure to fake news and social media behavior of students are related. Ngayon, paano mo makukuha yung variables? Ito yung variables natin sa study natin. Fake news and social media behavior of students. So, dalawa yung variable natin. Ngayon, itong variables na to, i-define natin to sa ating introduction. Ito yung isang example. Variable na i-define natin. Yan. Di ba sinabi ko kanina, fake news is our variable. So, ngayon, i-define natin siya. Ito yung example. Fake news is an information that is spread to influence public opinion and behavior. There are two categories of fake news: misinformation and disinformation. Yan. Kumbaga, dyan mo i-elaborate yung fake news, yung variable mo. Tingnan, kung papansinin nyo, no, meron pa pala siyang two categories yung fake news, which is misinformation and disinformation. Kumbaga sa defining your variables, you must elaborate sa pagde-define mo. Dapat gradually na-explain mo siya. Para na sa gayon, yung readers or yung panelists ay mapamiliarize dun sa variable mo. Para mapaisip sila na, ganito pala ang fake news. Kumbaga, mas madidig yung knowledge nila about that variable or yung fake news. Kasi baka mamaya ang akala pala nila sa fake news is misinformation lang or disinformation. Yun pala, magkaiba pala yun. Yung two categories na yun. Kaya ngayon, mapapamiliarize sila about dun sa fake news. So, ganun ang paggawa ng introduction. Sa una yan Pero in different case, yung ibang researchers, ang ginagawa nila is dinidefine muna nila yung problem bago nila i-define yung variable. Which is, pwede rin naman yun. Pero I suggest na ito yung gawin. Define mo muna yung variable para mapamiliarize yung reader. Kasi minsan, pag inuna yung problem, baka isipin ng reader kung paano nga ba nag-e-exist yung problem na yun.
Dito, malalaman muna nila yung fake news, tapos saka sila magdidig sa problem. Alam na nila kung bakit nag-exist yung ganong problem. Gets, no? So, ngayon, sa stating the research problem na tayo. Paano nga ba gawin ng isang research problem? Ito yung example natin. Kung mapapansin nyo, no, sabi dito, the goal of fake news is frequently to harm someone's reputation or to make money through advertising. However, there is no set definition for the phrase, and is now used to refer generally to all incorrect information. High-profile persons have also applied it to any news that is not favorable to them. Furthermore, misinformation entails disseminating false information with malicious purpose and is occasionally created and promoted by adversarial foreign entities. Kumbaga dito, may kita mo na talaga na ini-state na natin yung problem about fake news, no? Kung bakit nga ba talaga siya problema. Isang malaki na siyang problema. Yan, no? Some types of fake news is satirical articles that are misconstrued as factual. Yung parang sinasabi mo dito yung iba't ibang uri ng fake news and iba't ibang uri ng problema about fake news. So, ganun lang. Parang ini-state mo yung problem, basically. Pero dapat, magsasite ka dun. Magsasite ka na talagang problema nga talaga. Kasi baka mamaya, pag tinanong kayo sa defense, paano mo nasabing problema yan, wala kang mapakitang source, mayayari ka dun sa defense kasi makakahanap sila ng butas. So, kaya, don't forget to cite a source. Yan, sa research problem. Remember na state mo yung problem and kung bakit siya naging problema. Okay? Then, don't forget to cite. Sa statistical data naman, dito mo na ini-state yung mga statistics. Parang ganito, yan. In accordance to Philstar Manila, Philippines, October 11, 2022, the majority of Filipinos, 86% think that the spread of false information in the nation is the problem. Only 14% of 1,200 respondents said that fake news is not a problem in the Philippines. Yan. Kumbaga, dun sa problema, sa research problem mo, mag-state ka naman ng statistics kung ilan nga ba yung naapektuhan nung fake news. Okay? Nagigets? Yung parang sinabi ko kanina, di ba? Yung epekto ng basura. Wari, ang problema sa basura, marami nang nagkakasakit dahil sa basura. Ngayon, dito naman sa statistical data, sasabihin mo na, for example, 14% of Filipino kids ay nagkakasakit dahil sa problema sa basura. Parang ganun. Kumbaga, maglalabas ka na ng statistics about the problem. Okay? So, don't forget to cite then about this statistical data. Dapat may pinagkukuhanan tayong legit source about this. Then lastly, main objective. Sa main objective, siguro medyo familiar na kayo dito kung ano nga ba yung main goal nyo sa study nyo. So ito yung naging example ko, no? Numerous students have fallen prey to false information. I conducting this research in view of fact that to help school administrators by initiate them a seminar to determine the precise relationship between a student's online behavior and their propensity for consuming fake news. So, ganun lang kadali. Kumbaga, bakit mo ginawa tong research na to? Ano yung main goal mo? Yun. And ano yung gusto mong malaman? Okay? So, ganun ang paggawa ng main objective sa introduction. So, balik tayo. Ito ang dapat sundin natin kapag gumagawa tayo ng introduction. Una is to define your variables. Pangalawa, stating the research problem. Pangatlo, giving statistical data about the study. Pang-apat is your main objective and research goal. I hope this video
na makatulong sa inyo para sa mga students na nahihirapan sa paggawa ng research introduction. Okay? I hope na makapasa kayo sa inyong pag research sa paggawa ng research, and sana ma-approve yung inyong introduction. Goodbye.